What is happening to our country, Mr. President? Ano nangyari? Ano nangyari sa unity team? Ano? Kung pwede lang ibalik yung nakaraan, ano? Or make it brief, make it brief. Hindi ang said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa Presidente, paano pa kaya sa pangkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas, yan ay aking papalagad, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Papalagad daw po na itong death threat ninyo, hindi niya palalampasin. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay sa ating lahat. Nakatulog na ba kayo? Sakto na ba ang tulog nyo? O baka hanggang ngayon wala na, gising pa rin dahil nanonood sa live coverage ng hearing o dyan sa Batasang Pambansa. At ako po ay medyo kulang pa rin sa tulog. At least nakapag-idli po tayo ng mga ilang oras lamang. Kaya nagbabalik naman tayo, magbibigay tayo ng reaction video. At may press con. Hindi naman press con, pero nagpaunlako ng panayam itong si VP Sara Duterte sa mga kasamang media at vloggers patungkol itong napakainit na usapin na pagtangka umano or threat sa pamilya Marcos at nitong si Tambaloslos mga kabalitaan. Dahil siniseryoso na at papalagan di umano ni Presidente Bongbong Marcos. At sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-aanin. Hindi na siya mag-harvest kasi takot na takot to siyang lumabas mga kabalitaan. Kasi may banta na raw sa buhay niya. At iwan ko ba, ang tatalino naman ito, may mga posisyon sa ano naman to, gobyerno. Ang sinasabi kasi ni Inday Sara na kung may mangyayari hong gugurgur sa kanya or mangyaring gugurgurin ho siya, ay inihanda niya na yung sarili niya na talagang sila ho yung mastermind at may mga tao na rin siyang kinausap na wag kayong huminto kung hindi niyo rin magugurgur itong mag-asawa at itong si Tamba. Hindi naman sinasabing direkta na may inutusan akong papatayin na kayo diyan kung saan kayo. Hindi po ba? Kaling takot lang ho sila talaga. Si Sara pa nga yung nakakatanggap ng death threat. Hindi naman pinapansin ho ng gobyerno ho natin. Kaya wala na hong tiwala, integridad yung gobyerno ho natin sa Pilipinas. Napakagulo na ho. Kahit nga si Tonyeng nakapagsalita na nga hindi maganda sa gobyerno ho natin. Di po ba? So yun po ang masaklap po dyan kasi nga wala na hong tinatawag nga team unity, continuity mga kabalitaan. Ang team unity ngayon ay mistula bagang nahaluan na ho ng mga masasamang espiritu, mga kabalitaan. Kasi nga parang nagkakagulo-gulo na rin. Ang hindi rin maganda sa ginawa ng ating Pangulong Marcos, hindi ho siya pumagitna. Hindi ho siya kumikibo. Hindi siya nagbigay ng reaksyon na nagkakagulo na ho yung dalawa, yung BC at saka yung House Speaker. At pinsan niya yung House Speaker, parang tinutolerate niya ho. Kaya nga, wala nga yung yagbols itong atong presidente, hindi marunong mag-decide. Kasi papit lang ho talaga yan ni Tamba at saka ni Lisa Marcos. Kung may paninindigan ho yan, may leadership ho yan, may salita ho yan, paano mag-maneho sa isang bayan, siya mismo gagawan, hindi na maghihintay ng dictation sa kanyang mga nasa likuran niya ho. Di po ba? Kung ikaw, presidente, ikaw, ama ka ng iyong haligi ka ng iyong tahanan, nakikita nyo na po yung mga anak nyo nagkakagulo na halos na magpatayan dyan. Titignan mo lang ba yan? Hindi ka ba gagawa ng aksyon? Hindi mo ba kakausapin bawat kampo? Hayaan mo silang dumanak yung pulang tubig dyan sa paligid ninyo?
ang malaking pagkakamali ho ng ating presidente dahil inatupag niya lang ho yung kanyang pag-harvest ng palay. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, diba? buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Paano ho tayo? Paano makukuha natin yung tinatawag na team unity? Mismo yung ama ng ating pamamahay hindi nga marunong magdala ng kanyang pamilya sa loob ng kanyang bahay ay nagkakagulo na ho mga kabalitaan. Di po ba? Napakasakit isipin ho na nakita niya na sana una pa lang gumawa na ho siya ng hakbang na pahintuin yung dalawa, pahupain yung tensyon para hindi na magkakagulo ho dahil nga nakakahiya. Ipinapangako niyo sa taong bayan na team unity and continuity. Parang yung continuity ay yung pamumulsa na ho ng pera ng taong bayan. So yun po ang nakakasama ng loob ho dyan. Dati ho talagang masaya ho tayo na dahil nga nagkakaisa na nga yung Marcos at saka yung Duterte. Ngayon nasa pwesto na ho sila. Babae itong vice presidente ho natin. Di sana kayo na ang lumapit sa kanya at pakiusapan kung talagang nagmamahal ho kayo sa bayan dahil si VP Sara Duterte, siya talaga ang pinili na magiging presidente sana sa ating inang bayan mga kabalitaan. Ngayon, nagkakagulo na, nagkaletse-letse na. Sumakay pa yung mga kongresista ng mga buhaya dyan. Mas lalong lumala na tuloy. Di po ba? Pakinggan ho natin si VP Sara Duterte mga kabalitaan. Okay. Hindi ko pa nababasa yung kanya statement. Pero pag nabasa ko na, maghanda kami ng sagot. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Ma'am, si Colonel Nolasco, how's the parang professional links? This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na it was you designated? We will wait for Colonel Nolasco. Next question, please. Ma'am? Last two. Maria, make it brief. Make it brief. PBM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa presidente, paano pa kaya sa pangkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas, yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. So, ano? Next question. Ma'am, na-verbalize niyo na po ba sa administration yung tungkol? Biglang natahimik yung reporter, hindi na naka-follow-up question. Nag-react kayong buong lahat ng Pilipino dahil pinatay nila yung si Ninoy Aquino Sr. Parang tulala sila lahat ay. Hindi parang sabi nila seryoso pala to si Day Sara. Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I am pussyfooting with court cases.
we do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Isa pa, sir, sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Nasa DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OVP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So, saan doon ang evasive answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo ipipinalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang hustisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Kaya korte Sa na mga lang. ginagawa sa amin. Mismong komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas. Lahat. Kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Ma'am, you finally decided to take your oath kanina. Why did you? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Joel Chua doon, na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero, kailang. Hindi naman ako galit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa tulong ninyo kay Yusek Lopez at sa lahat ng OVP personnel. Will you go up to the Supreme Court to question? Because may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Yun ang sinasabi ko, sir, no? Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? One pati na lang. Yung post testimony ni Fajardo, do you think that will hold water as far as maybe pinning you down is concerned? Or
doesn't establish anything. If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali doon. But apparently, nakikita nyo kanina na uubos na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-contempt kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Ma'am, you said contempt. Are you expecting again in contempt sa hearing na yun? Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Ma'am, your message to President Bongbong Marcos when he said na papalagan daw po niya yung death threat niyo, hindi niya palalampasin. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Ma'am, speech yata si speaker. I mean, you don't know the content. Yes. Kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa kanya. Thank you. Thank you. No, nagawa pang magpatawa ni VP Sara Duterte. Oh, wag na kayong makinig sa kanila, ha. Doon na kayo makinig kay VP Sara Duterte. Yun po mga kabalita, no? Talagang papalagan pala ni VP Sara yung pagpalag din ni Bongbong Marcos patungkol ho sa sinasabing gusto silang patay ni VP Sara Duterte. Takot pala eh. Tapos gagawa-gawa ng kalukuhan. Di ba? Takot sila eh kasi nagawa na daw ng gawain ng pamilya nila dati sa panahon ni Ninoy Aquino. Ay, sabi yan ni VP Sara Duterte. Naririnig ho natin sa ambush interview ho nila mga kabalitaan. Si VP Sara Duterte, pag ambush interview ho, wala ho yung kinatatakutan. Kasi nakakasagot ho yan. Pero yung isa dyan, yung presidente natin, pag tinatawag ho, nako, pag nag-ambush interview, magiging ganito yung kasagutan. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Di ba? Nakatatanim lang tapos inani na agad. Sabayan pa nitong pinsan niyang lakas sumigaw. 5,000 pesos. Tuwang-tuwa sa 5,000 pesos. Di ba? Tuwang-tuwa sila sa 5,000 pesos. Ilan kayang 5,000 pesos meron sila ngayon? Ilang libo, ilang milyon ba yung mamamayang Pilipino? 100 million yata, no? Population sa Pilipinas niya, voters yata nasa mga almost ilan ba? 80 million ba? 80, parang ganon. So, tag 5,000, naku, napakalaking halaga ho. Kumikintab, tao nito, kumikinang, parang perlas, parang diamond. Ayun po mga kabalitaan. So, ngayon, ipapakita na naman natin sa inyo itong si Tonyeng. Tonyeng, pahiram ng video mo, ha? Pahiram muna. Ipapakita ho natin sa sambayan ng Pilipino na nanonood ngayon at yung mga subscribers na ho natin. So, ito yung nagiging reaction ni Tonyeng. What is happening to our country, Mr. President? Ano nangyari? Ano nangyari sa unity team? Kung pwede lang ibalik yung nakaraan, Ay, nako, grabe. We expected too much from our leaders, pero ngayon po, ang nangyari po sa bayan natin, nahati. Nahati po ang bayan natin sapagkat may kanya-kanyang interes. Dati, mataas pa ang pag-asa natin. Baka sakaling umulad ang bayang ito, magkaroon pa ng tsansang umasenso. Pero ang nangyari po sa atin, kailangan mo ngayong, kailangan mo ngayong kumampi dahil may nag-aaway na dalawa, kailangan mong may kampihan. Ganun ba mangyayari sa atin? Ganun ba mangyayari sa atin? Hindi ba pwedeng nasa gitna lang tayo, objectively, pinanunood natin kung saan pupunta ito? What went wrong? Yun siguro ang tanong natin eh. Hindi po ba, mga kababayan? Ano bang naging ugat ng lahat ng ito? Bakit ba all praises sila sa isa't isa nung nag-uumpisa up to the time na mag-resign si VP Sara sa kanyang tungkulin bilang DepEd? Maayos pa naman silang dalawa. Ang tinutukoy ko po si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara Duterte.
Pero ngayon po, inabot na tayo ng... Ba't kaya tayo ano nangyari sa atin, mga kababayan? No? Ano nangyari sa atin? What ayun is po, happening ayun po, to mga our country, kabalitaan. Mr. President? Nako, Iyon po kasing sinasabi ho natin dito eh. Ito yung sinasabi ho natin. Sana Ano ba ito si VP nangyari? Sara? Ano Wala, si nangyari? VP Sara. Ito pala, balikan natin, no? Ayun. So, pati si Tonyeng, naguguluhan na rin. Hindi niya alam. Hindi niya mismo alam kung sinong kakampihan niya. Kasi magkalapit to silang, magkaibigan to sila ni Lisa Araneta Marcos. Ngayon, nagtaka ako, ba't kini-question na ngayon si Presidente? Baka kailangan niya na siguro ng suporta. Ni Tonyeng Tonyeng. Pero at least hindi ho naging pataso yung nagiging mensahe ni Tonyeng doon. Siya rin nakakapansin na rin na nagkakagulo-gulo na ho tayong lahat dito sa Pilipinas. Yung mga politiko ho natin ba? So ayun po mga kabitaan, kayo na pong humusga kung saan ho kayo kakampi. Basta tayo alam ho natin yung tama, doon ho tayo kakampi sa tama. Dahil alam na ho natin kung anong klaseng administrasyon na meron ho tayo sa ating bansa. Nako, pera-pera na ho yung labanan dito. Kung wala kang pera, pwede kang dumikit sa maperang kongresista. Kung may pera ka, huwag kang dumikit kasi cargo de konsensya mo na. Kaya ngayon po, maging wais tayo sa susunod na halalan. Kailangan talaga magkaisa at pag-isipan pa ng mabuti para ho na hindi na tayo magkaletse-letse at mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, lalo na sa paparating pang mga henerasyon, mga kabataan, dahil kung hindi ho natin ito mapipigilan ang pang-alipusta at kung kagarapalang nakawan ho sa ating gobyerno, nako, malamang sa malamang, delikado ho. Baka saan ho tayo pulutin ito, baka makagaya ho tayo dyan sa ibang lugar na nagugutom na yung ating tayong lahat. Dahil yung mga nakaupo lang ho sa pwesto, yun lang ho talaga sila. Sila lang ho ang makikinabang sa mga pera ng taong bayan, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video o reaction video natin, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapaalam na po at magkita-kita tayo muli sa susunod pang mga i-upload nating mga video. Dito lang ho sa Dan Agan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mama, chip, chip. Peace out.